Hello guys, good morning. So nandito ako ngayon sa Talisay Road. So from Tagaytay ito. So pagbaba mo niyan, Talisay Road tapos pa Santo Tomas, ganun yun, no? So may nagtanong kasi sa akin isang subscriber. So na-experience niya kasi nung downhill daw na na-ship niya sa manual transmission. So nailagay yung second gear, bumulusok pa rin. Okay? So ang advice ko lang diyan, so una, pag magmamaneo talaga tayo, o kaya long drive man or short drive, lagi natin check muna yung ating makina, yung blow bagets, kumbaga ika nga yung brake, na importante 'yan. Para pag napunta ka sa ganito, okay, sa mga ganitong system, sitwasyon, okay, mga uphill, downhill o kaya sa mga expressway, so safe ang sakyan mo, no? So dito sa downhill, no, so hindi mo na kailangan i-ship yung sakyan mo sa manual transmission, no, o i-ship doon sa first gear, doon sa gear na manual, tapos pagpa-plus mag-a-add ka sa mga BS user, no. So gawin mo lang yan, brake ka na lang kung nasa condition naman yung brake mo, kayang-kaya niyan. Kahit yung ang sakay mo dyan ah, apat, okay, dalawa ka sa unahan, tatlo sa likod, kayang-kayang absorb ng brake ng mga light vehicle, no. Hindi naman yang kagaya kasi ng mga truck, yung mga malaking truck na pag nag-downhill talaga, obligadong ilagay sa pinakamababang gear kasi so halimbawa mabigat yung nila sakay, okay, or karga-karga nila. So pag nag-malfunction yung brake, so may support na doon sa engine brake. Pero yung engine brake kasi, okay, hindi pa rin yan totally na i-stop ka talaga. Na hindi ka totally na i-stop ka niyan na pag nawalan ka ng preno, i-stop yun dahil sa naka-engine brake. Hindi. Kasi kung lalagay mo sa first gear pa rin yan, ang first gear, ang takbo yan, 0 to 20. So nagma-maximum pa rin yan ng up to 40. So may takbo pa rin 40. So ngayon, kung malaglag ka sa kung may bangin yan, possible pa rin na malaglag ka. No, so gawin mo diyan, condition talaga yung sakyan mo dapat, yung brake especially, Tapos syempre ikaw condition din. So kailangan pag nagmamaneo sa mga ganitong downhill, yung speed, ikaw consider mo lagi yan, kailangan yung mabagal lang. Okay, kasi kung mabilis ka diyan dahil sa kulot nga yan, ay talagang malalaglag ka, no? So kahit malakas ang brake mo niyan at hindi mo kayang i-handle yung manibela mo, so pwede ka pa rin malaglag sa bangin dahil sa kulot-kulot yan tapos pababa, no. So ang gawin mo niyan, wag kang magpapanik, relax ka lang. So para ka nang isipin mo, para ka nag-drive lang doon sa patag na kalsada na medyo kumukulot na hindi pa babay. So isipin mo lang ganon. So susundan mo lang yung guhit, pagkurbadang pakaliwa, so focus ka lang yung guhit sa kaliwa, kung makikita mo yan sa kaliwa na yan, so sundan mo lang yan, huwag mo lang sasagasaan yung guhit, didikit ka lang konti doon. Pagkurbada ng pakanan, ang mata mo naman doon sa guhit sa kanan, yung kurbada na yon, no. So dito ka naman, yung kagaya pag may kasalubong kang ganyan, dapat ang mata mo nandito sa bandang kanan yung ginigilid mo. Kasi yung paakyat na yan, ang kinukuha nila naman ay yung guhit na yun, yung dilaw na yun, yung didikitan nila. Yun ang tip ko lang sa iyo na para safe yung pagbaba mo, no? So, importante talaga lagi sakyan condition para kahit anong taas o tarik ng ng sitwasyon ng kalsada, so wala kang ipapangamba. Kayang-kayang i-brake niyan.